Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin itong planong pagbabalik nitong mga taga-Dilawan. Mga Liberal Party dati na ngayon naging Pinklawan. So alam naman natin na naglabas naman ng statement na sila Laila de Lima, sila Kiko Pangilinan na malaki or meron silang comeback na gagawin ngayon para makabalik sa politika. So kinukumbinsi nila kung sino-sino mga personalidad na related sa Liberal Party or mga politikong sabihin natin matataas ang katungkulan sa Liberal Party. Andyan sila Leni Robredo. So ngayon ito, confirmation na talaga to na isa sa mga posibleng tumakbo itong si Bam Aquino. Na alam naman natin na mataas din ang posisyon nito sa Liberal Party. Pero panoorin natin itong balitang ito kasi medyo nagka-copyright kasi ito kaya medyo maikling clip lang. Pero panoorin po natin ito pero bago ang lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong maikling clip na kumpirmasyon na ang mga Dilawan, Pinklawan, magbabalik na talaga sa susunod na midterm election. So, some political questions first before we go to the issues. President Marcos Jr. is right now consolidating alliances because, you know, some analysts have said there's a proxy war between the Marcoses and the Dutertes. You've seen both of this in history. Marcos Sr. and the Duterte, you were a sitting senator then, no? Yes. Pag-usapan natin ito, if President Marcos Jr. reaches out to KNP Okay. and asks you to be part of the unity, where would you stand with that? Unang-una, Karen, wala pa namang pag-uusap na ganyan, di ba? But para sa akin, kung magkakaroon ng alliance, para saan? Di ba? Kung ang alliance mo para lang sa eleksyon, nakita natin within 1.5 years, wala na yan. Di ba? Your analyst earlier said, para nagpapalit lang ng Color ng jersey. uniform. Pero kung may alliance para sa talagang kailangan ng taong bayan, why not? So yun, kung titingnan natin maigi, ang unang tanong ni Karen Davila rito, kung may chance na magpag-alyansa. Kasi nga, di ba, ang motto or yung yung pinaka-battle cry ng Administrasyon Marcos is Unity. So, dun sa sa Unity, maganda naman yung plano, maganda yung adikain ni Pangulong Marcos na pag-isahin yung politika natin para kumbaga isang sagwan nga lang. So maganda naman yung kanyang plano, yung ang kanyang goal na pag-isahin na parang umasenso naman yung ating bansa. Pero ang hirap lang kasing ang hirap lang ding paniwalaan o parang sabihin natin parang suntok sa buwan na ang Aquino o ang Liberal Party is makikipag-alyansa sa mga Marcos. Kung babalikan kasi natin yung history ng Marcos at ng mga Liberal Party, particular mga Aquino, siyempre si Bam Aquino. Kung titingnan nyo naman yung kanyang physical appearance, di ba parang hinubog daw kay Ninoy Aquino. So, sabihin na natin talagang may kukumpara natin sa talaga to, Aquino and Marcos. So, kahit naman nung 70s, panahon ni Apo Lakay, na talagang number one kritiko or talagang yan yung mga nagbabangga ang pamilya before na talagang hindi mo pwedeng pagsamahin. Although may mga times na makikita mo naman nag-reach out naman yung both parties sa isa't isa, pero talagang ang number one talagang sumasalungat is yung mga Aquino at ng Liberal Party. Hanggang sa umabot sa punto na na pinatalsik daw ng mga Aquino ng Liberal Party itong mga Marcoses, yung sila na yung nakaupo sa administrasyon, yung sila nagpapalakad ng gobyerno ng Pilipinas, is halos talagang durugin nila yung mga Marcos, di ba? So talagang lahat isinisisi, lahat sa kanila ibinabato yung mga nangyari, yung paglubog ng ekonomiya, yung paglala ng peace and order,
andyan yung nakawan. So lahat yun ibinato sa mga Marcos. Tapos, tumakbo na si Bongbong Marcos sa pagiging senador. Siyempre, yun muna yung yung pagiging local government kasi sa Ilocos. Hindi naman masyadong, hindi masyadong binigyan ng pansin. Siyempre, hawak pa rin naman ng mga Marcos ang Ilocos. Siyempre, yan yung nila, yung kontrolado nilang lugar. Kahit na sabihin natin na hindi maganda yung ibinabatong balita, pero hindi naniniwala yung mga taga Ilocos, kaya baluarte yun ng mga Marcos. Pero no tumakbo kasi sa pagiging senador, itong si Bongbong Marcos, kung ano-ano na yung mga lumabas na issue, kung ano na yung mga binabato kay Marcos, na hindi naman niya, sabihin natin, although hindi naman sinasagot, hindi pinapatulan ni BBM yung mga batiko sa kanya, pero makikita nyo naman kung paano durugin ng Liberal Party, ng mga dilawan, yung pagkatao o yung pamilya Marcos. Tapos nung tumakbo nga maging presidente at nakakalaban ni BBM itong si Leni Robredo, kita nyo naman kung paano husgahan, kung paano talagang halos sabihin natin talagang halos durugin yung pagkatao. Tapos ngayon dahil sa politika, dahil sa kagustuhan makabalik sa politika, it's willing yung itong Liberal Party, particular si Bam Aquino, na makipag-alyansa. Kahit pa Marcos ang sinasabi niya na mag-invite sa kanila na sumanib. Kasi kung ayaw talaga, madali naman sabihin na hindi kami makikipag-alyansa sa for the sake of unity team. Pwede namang di ba pwede ka namang gumawa ng statement na hindi naman kailangan namin makipag-alyansa sa kanila para lang sabihin natin makipag-unity team. Kung maganda naman yung kanyang plano, bakit di namin susuportahan? Dito lang naman kami para patikusin kung sakasakaling, alam niyo yung parang, alam niyo na pagka politiko maglabas ng statement, pwede namang ganun na nandito lang kami, nakamasid para bantayan yung kanyang mga pulisiya kung sakasakaling ganyan, di ba? Madali naman sabihin, pero yung direct to the point kagad na sasabihin, or hindi naman straight to the point or direct to the point, pero andun pa rin yung sinabi ni Bam Aquino na why not daw, why not? Bakit hindi? So yung parang tipong isinuka mo na, yung pinandidirihan yun ng panahon ng kayo yung nasa pwesto, halos pandiriyan ninyo, halos talagang hindi nyo malunok, hindi nyo kayang tignan ng mata sa mata yung mga Marcos, dahil sa sila ngayon yung nakapwesto at kailangan nyo makabalik sa politika, kaya yung lunukin yung prinsipyo ninyo. Andyan pa nga yung point na iwan nila yung Liberal Party. Tandaan nyo, nagtayo ng sariling political party itong si Bam Aquino. So, iiwanan niya yung Liberal Party, yung dilawan. So, parang, kung di ako nagkakamali, siya rin pa yung naging chairman ng Pinklawan Yung pagiging kulay pink ni Leni Robredo. So, nag-change sila ng color. So, ngayon, dahil iiwanan nila yung Liberal Party, iiwanan nila yung dilawan at yung Pinklawan, kaya anong kulay kaya ngayon nasusuting itong mga dating mga dilawan na Pinklawan? So kung ikukumbahin mo yung dalawang kulay, baka mapunta na sa orange na to. So pongkahan na to, pongkan. So baka maging pongkahan namang ang itawag sa kanila. Pero yun na sabi nga, sa ko ba napanood yun? Pero may nagsabing isang abogado na parang pinandidirihan nyo ba yung Liberal Party? At kailangan nyo iwanan yung partido na sabihin natin yan yung bumuhat sa inyo noong mga time na nagsisimula kayo maging politiko na gusto nyo tumakbo sa pagiging senador. Dahil sa siguro naramdaman nila na hindi na kumbaga nasira yung Liberal Party noong panahon ni Pangulong Duterte, talagang halos di ba yung 8 diretso, napunta lahat sa Inodoro. Talagang hindi lumusot. Kung may lumusot man, siguro isa lang, si Ontiveros. Pero hindi pa nila kinukonsider na
na dilawan or liberal party si Hontiveros, kasi ang alam ko ibang partido siya, pero yung nga kineri naman siya, binuhat siya ng liberal party. Nakasuot pa nga siya ng uniform ng liberal party, pero parang nagtatago lang naman sila sa sa ibang partido, pero talaga ang pinaka-mother political clan nila dyan is yung liberal party. So yun ang nangyayari nga, siguro yun yung dahilan na alam nila na hindi na effective yung liberal party, kaya kailangan nilang iwanan yun. Kaya nga 'di ba si Leni Robredo hindi tumakbo sa pagiging presidente sa ilalim ng Liberal Party, kasi naramdaman nila na wala na yung power ng Liberal Party. So ngayon, ito na yung tinayong bagong partido ni Bam Aquino, yung KBL yata to, Kilusang Bagong Lipunan. So iniwanan nila kasi siguro naramdaman nila mas malaki yung chance nila na makabalik sa politika once na ibang partido yung ikikerry nila. Aside kung Liberal Party, baka mas lalo silang malugmok o hindi sila makabalik, kasi nga basang-basa na yung yung papel ng Liberal Party sa panahon natin ngayon, dahil nga na-expose lahat yan ni Pangulong Duterte nung nangyaring mga lumitaw na mga problemang inayos ni Pangulong Duterte, tulad na lang sa MRT, 'di ba, na halos linggo-linggo tumitirik yung mga trend natin. Sinulusyonan niya ni Pangulong Duterte yung sobrang traffic sa EDSA na hindi nga masolusyonan, na kahit paano ngayon nagawa ng paraan, nagawa ng kaginhawaan yung mga commuter natin. Yung nga lang, talagang traffic pa rin, hindi na mawawala yan. So ang mas nagsasuffer lang naman dyan yung mga private vehicles. Pero siyempre ang pinaka pinagtuunan ng pansin ng gobyerno natin nakarang taon na yon, o yung panahon ni Pangulong Duterte, is yung mga commuter natin, yung public commuter. Sila kasi yung mas mas marami. So yun yung inayos yung MRT natin, nagkaroon ng EDSA busway na hanggang ngayon kinontinue ni Pangulong Marcos, dahil maganda naman yung kaya napapasalamat pa rin tayo kay PBBM, kasi may mga proyekto si Pangulong Duterte na itinuloy niya. Kaya nga meron pa nga rito sa interview nito ni Bam Aquino na kaya sila tatakbo ngayon sa politika uli, kaya sila magbabalik dahil parang ibinabalik din nila yung mga sinabi ni Pangulong Duterte. Siyempre, 'di ba? O hindi naman si Pangulong Duterte siguro, pero nung nakarang administrasyon, nung nakarang eleksyon, ang naging parang topic, 'di ba? Parang awayan na lang lagi ng Aquino at Marcos 'Di ba? Kaya nga pumasok yung ibang kandidato tulad nila Ping Lacson, Pacquiao, si Isko Moreno. So, gusto nilang tapusin na yung awayang Marcos Aquino. Ngayon, ito naman yung pinalalabas nila ng mga dilawan, ng mga pinklawan nila Bam Aquino, na magulo na rin yung politika ngayon kasi nag-aaway naman ngayon yung Duterte Marcos. So yun sinasakyan din nila yung yung issue na yan, na nagkakaroon daw ng hidwaan sa pagitan ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos. So yan yung ginagamit nila ngayong strategiya, o sabihin natin yun yung ibinabala nila ngayon, yun yung itinatanim nila sa mga isip ng mga mamayan natin, itong mga kababayan nating mga botante, na ang gulo-gulo ng politika ngayon kasi nag-aaway yung Duterte at Marcos. So nandito naman daw sila, o yung bagong partido nila, na pwedeng tumulong. So yun parang pinakaano nito, yun yung sinabi ni Bam Aquino, na ang ginagamit niya ngayon yung awayang Duterte at Marcos. Sa kanila namang nagsimula yan, 'di ba? Sa kanila nagsimula yung Marcos at ang mga Aquino. Ang tagal-tagal niyan. Ang daming di bang pinasarang, hindi naman pinasara, pero maraming mga proyekto ni Pangulong Apo Lakay na hindi tinuloy dahil nga ayaw nilang maalala na ang nag-project niyan is Marcos. Tulad na lang nung ang pinaka-controversial na proyekto, yung Bataan Nuclear Power Plant, na ipinatigil dahil daw sa corruption, kung nung mga isyong sinabi nila diyan. Pero hindi nila naisip, di ba, kung sakasakali kaya na pinagana yung nuclear power plant natin, siguro hindi ganito kahirap yung buhay ng Pilipino, kasi
mababa yung magiging singil natin sa kliyente. Yun yung hindi nila tiningnan. So hindi nila parang pinasama na lang ng pinasama yung yung proyekto na yun. Hanggang sa sinabi na nga lang na, 'di ba, parang napakadelikado raw, daw. Pero kung iisipin mo, siguro naman pinag-aralan yan. Marami namang eksperto rin nagsabi na safe yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero dahil nga wala nga political, yung pinaka nila talagang wag bigyan ng pansin yung nuclear power plant natin, talagang pinatigil. Kaya nga nakakatawa ngayon tong statement ni Bam Aquino na willing sila na makipag-alyansa sa mga Marcoses para lang makabalik sila sa politika. So gagamitin nila yung administrasyon para lang makabalik sila sa pwesto. Pero sana maisip din ng mga ni Marcos na ito para silang nag-aalaga or para silang kumuha ng isang time bomb na hindi nila alam kung kailan pwedeng sumabog. At pwede sila yung maging biktima kapag hinayaan nilang tumakbo itong mga Pinklawan, itong mga Dilawan under sa ilalim ng unit team. Tandaan ninyo, unit team ang pinag-uusapan. Si BP Sara nga na under ng unit team dinadali ng mga kapartido ni Bongbong Marcos. Ano pa kaya itong mga dating Dilawan? Sa bagay, kung mapapansin nyo, parang never bumanat ang mga Liberal Party, yung mga Dilawan, Pinklawan dito kay Bongbong Marcos. Diba? Lalo yung number 1 kritiko nila, si Laila de Lima. Si Hontiveros na nasa pwesto, hindi mo man lang narinig na bumabatikos. Kahit na yung mga aktivista, yung mga makakaliwang aktivista, parang never mo narinig na nagprotesta sila laban dito kay Marcos. Samantalang napakaraming isyong kinasasangkutan nitong si Pangulong Marcos. Unang-una dyan, yung Pidea Leaks. Never ka nakarinig ng mga hindi magagandang komento dito sa mga Dilawan na to. Pero ang binabanatan sila Duterte. Diba? Hindi nyo ba napansin yon? Na parang umiiwas itong mga Dilawan na number 1 kritiko ng mga Marcos. Number 1 to. Talagang sanggang dikit nilang kaaway to. Pero napakatahimik kayo. Hindi ba tayo nagdududa ron? 'Di ba? Kahit na yung yung mga mainstream media, wala kang maririnig sa mainstream media na talagang pinuputakdi. Ang talagang pinagdidiinan yung kay Pangulong Duterte. Kaya dito masasabi natin na talagang gagamitin ng mga Dilawan at ng mga ng mga sabihin natin mga supporter ng mga Liberal Party yung pagkakataon kung sakasakaling kunin or isama sila sa unit team nito ni Pangulong Marcos. So, tingnan natin kung ano yung magiging aksyon or magiging galaw ngayon ng administrasyon kung talagang isasama nila itong mga dating Dilawan na naging Pinklawan sa unit team. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. Now, lahat kami na public servant,